But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit Oh. voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Say, Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. DJ Morse is back. And thank you for joining me today dito sa ating munting channel. At sana doon sa mga bago pa lang dito sa aking channel, kindly subscribe and please hit the notification bell and the like button. At pakishare na rin ito later on. At tuloy-tuloy na tayo doon sa ating gagawing komentaryo. At gusto ko lang bigyan ng reaksyon yung sinabi ni Pangulong Duterte, ni former President Digong Duterte doon sa hearing doon sa Quadcom or sa hearing doon sa Kongreso, na sinasabi niya na minamadali niya daw ang pagdating ng ICC. Wini-welcome daw niya, handa na daw siyang magpa-imbestiga at kausapin siya. Hindi pa naman diretsong sinabing arestuhin siya. Pero kung tutusin, kung talagang pupunta siya rito na ICC, parang arestuhin na rin siya. At siya nagmamadali. Sabi niya, gusto ko bukas. Nandito na sila. Kung ayaw naman nila, kung meron na ako pamasahe, ako na pupunta sa Dahig. Siya na daw pupunta doon sa headquarters ng ICC. Bigyan na siya ng pamasahe. So yun ang bida niya doon sa Kongreso. Isa yan sa mga napag-usapan doon. Kaya eto, hindi na naman maintindihan ng mga lawyers niya paano namang didepensahan itong sinabi niya. Dahil nung una kasi, sinasabi niya, walang jurisdiction ang ICC dito. Pero ngayon, sinasabi niya, welcome na sa kanya at handa siyang humarap sa ICC. So, ibig sabihin ito, binibigyan niya ng credibility yung pagpunta rito ng ICC. Dinatanggap niya na siguro na merong jurisdiction ang ICC, kaya niya nasabi yun. Ngayon, nag-react din si President Bongbong Marcos tungkol dito. Sabi nga ni President Bongbong Marcos doon sa interview sa kanya sa Tagaytay, sabi niya kung yun ang gusto niya na magpunta rito ang ICC at imbestigahan siya, wala siyang magagawa kung yun ang gusto niya. Kung yun ang challenge na ginagawa niya sa ICC, hindi naman natin kukontrahin yun. At ang stand ng gobyerno hindi rin naman nagbabago. Sinabi niya na hindi naman tayo nagbabago ng stand na ang ICC ay walang jurisdiction dito sa Pilipinas. But then again, dahil miyembro tayo ng Interpol, definitely kung ang Interpol ang kukuha sa kanya, aarestuhin siya, pag ano yan, i-surrender natin siya sa Interpol. I mean, mag-assist tayo or wala tayong choice kundi mag-assiste diyan sa gagawing pag-aresto sa kanya ng Interpol dahil miyembro tayo ng Interpol. So yan ang stand ng gobyerno, yan ang sinasabi ni President Bongbong Marcos. At ever since, yan naman ang kanya sinasabi, hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Hindi tayo susuporta, hindi tayo tutulong, hindi tayo mag-assist sa mga ikikilos ng ICC, pero tayo ay we remain a member of the Interpol. So kung ano yung kilos ng Interpol, susuportahan natin yan. So yun ang latest na balita at reaction ni President Bongbong Marcos doon sa sinasabi ni President Digong na handa siyang harapin ng ICC, na
kung pupunta rito o siya ang pupunta doon sa dahig. So, ang isa pa natin gustong bigyan ng reaction yung itong napipintong pagbabalik na naman ni President Digong Duterte sa pagka-mayor sa Davao. Sabi niya, 'di ba, sa kanyang testimony or kanyang pananalita doon sa Congress, hindi niya pinagsisisihan yung policies na ginawa niya tungkol sa war on drugs. At inaako niya nga lahat ng mga nangyari, kung yan man ay legal o illegal, ay handa niya raw sagutin yan. Although siyempre, malabo yun. Anong klaseng pagsasagot yan? Dahil sa bibig niya rin naman ang galing na guilt is personal. Na hindi niya ang guilt ay hindi mo pwedeng ipasa kahit na kanino. Lalo na sa ganitong klaseng krimen ng pagpatay. Talagang individual yan. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng ang kasuhan dito ay si Digong Duterte kung ikaw ang gumawa ng pagpatay. So hindi ko rin alam ano ang kanyang intention, ang kanyang purpose sa paulit-ulit niyang pagsasabi na sagot niya ang mga pulis at sagot niya ang lahat ng pangyayari tungkol dito sa war on drugs. Hindi naman natin pwedeng sabihin inuuto niya lang yung mga pulis dahil hindi naman ganun kahihina ang kokote ng mga pulis. So, yung sinasabi ni Digong Duterte na sagot ko yan, lip service lang yan. Walang masyadong value yan, lalo na kung ang ikakaso mo dito sa mga na-involved ay murder or homicide. Pero ibang usapan yung kaso sa ICC na kung saan ang hinahabol na kaso nila para kay Duterte ay yung crime against humanity. Pagpatay ng maramihan na nanggagaling sa utos nung pinakamataas na nakaupo doon sa gobyerno. In that case, yan si President Digong Duterte. So yan ang konsepto nung crime against humanity. Habulin dyan, sino ba talaga ang may utos? Bakit nagkaroon ng ganyang karaming patayan? Ano ang dahilan? At sino ang may kagagawan? At sino ang may utos? So, ibang usapan yan. Pagka crime against humanity, hahabulin dyan yung pinuno. Kaya, mawawala rin unti-unti ang yabang ni Digong Duterte kung talagang seryoso ng darating yung arrest warrant ng ICC. Sa ngayon, nakakapagsalita siya ng ganyan, pero tingin ko, pag nandiyan na yung arrest warrant na yan, ay ibang usapan na. Tingnan natin, baka naman talagang harapin niya rin at magpakulong siya. Kaya lang, kung ibabase natin doon sa nangyari kay Kibuloy, na sanggang dikit niya, baka ganun din ang mangyari. Magkahirapan muna bago maaresto. Pero hopefully, mawalan ng gulo, no? Wala ng gulo ang pag-aaresto sa kanya. Kasi ito, definitely darating at darating yung arrest warrant na yan. Dahil parang wala pang interest ang mga representative or mga lawyers ng biktima na mag-file ng kaso dito sa Pilipinas. Dahil ayaw nilang subukan yung crime against humanity sapagkat walang nangyari pang kaso na ganyan dito at walang pagbabasihan ang ating mga judges, walang pagbabasihan na mga ganitong kaso dito sa Pilipinas. Kaya mas minabuti nilang i-file yan doon sa ICC, International Criminal Court. Kaya mag-antay-antay na lang tayo. Ang tingin ko na delay itong paglabas ng warrant dahil na rin sa mga nangyaring hearing sa Kongreso. At siguro tinitingnan din nila yung mga hearing na nangyari na at na mangyayari pa sa Senado. At yan ay pagkukunan din nila ng mga additional information at additional pieces of evidence. Kaya siguro yan ang dahilan din. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas itong arrest warrant na patungkol dito sa presidente na si Digong Duterte at kung sino-sino pa yung mga principal players na isinama ng ICC tungkol sa kasong ito. So yun po ang ating reaction dito sa dalawang items na to. Ang pangatlo,
At alam nyo ba na ang China mukhang nagwa-violent reaction dito sa ating bagong enacted na batas. Ipinatawag ang ating ambassador to China na si Flor Cruz. Pinatawag nila sa kadahilan ng nagre-react sila doon sa bagong enacted na law na kung saan ito ay tungkol sa Philippine Maritime Zones Act at ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Ito ay pinagtitibay nito yung entitlement ng Pilipinas doon sa kanyang responsibility na nasasakop doon sa maritime zones. Ibig sabihin nito, yung boundaries natin diyan sa maritime zone na yan, pinaninindigan natin at ini-establish natin at nire-reiterate natin na atin yan. So, ang China, biglang nag-react. Ipinatawag ang ating ambassador to China at napoprotesta sila. Pero ang reaction ni President Bongbong Marcos ay very steady at very firm. Ang sabi niya, bahala sila, basta tayo ang ating boundary, ang ating maritime zone ay atin. Paninindigan natin 'yan at bahala sila mag-react kung ano gusto nilang reaction. Hindi ito basta-basta inimbento natin. May basehan ito kung kaya nagkaroon tayo ng batas na bago na parang nire-reiterate lang natin at ating pinanindigan ang ating pagmamayari dito sa mga zone na ito. Yun na ikinagagalit ngayon ng China. Bahala kayo. Mag-react kayo dahil yan naman ay may suporta ng United Nations. Ito ay may pinaninindigan at mayroong pinagbabasihang batas. Kaya kahit anong reaksyon ng gawin ninyo, bahala kayo sa buhay nyo. So, atin yan. So, tama lang na gumawa tayo ng ating mga batas na katulad nito hanggang saan dapat irespeto ng mga foreign vessels, foreign aircrafts, yung ating mga boundaries ng ating bansa. So, yan lang po muna ang ating reaction for today. At nagbabalik pa po ako. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin para doon sa mga bago lang dito sa aking channel. Please subscribe and kindly hit the notification bell and the like button. And please share this video to your friends and families. Thank you so much at magkita-kita po tayong muli.